sa Metro Manila, kanya-kanya ng gimmick para sa pagsalubong sa 2011. Naritong report ni Rafi Tima. Para buong taon daw magkakasama, nakaugalian na ng maraming Pinoy na salubungin ng bagong taon kasama ang mga kaanak sa kanilang mga tahanan. Pero dumarami na rin ang mga nag-welcome ng New Year sa mga hotel. Isang urban getaway kung tutuusin. Tampok sa ilang hotel ang mga New Year packages. Kumpleto sa countdown at fireworks display. Hindi lang yan. Pwede pang enjoy ang mga nakaka-relax na pasilidad ng mga hotel sa mas mura o discounted rate. And we've seen actually an increase this year. So we currently have a package for our rooms, a lemon drop package and a peppermint package, which includes round-trip airfares with Cebu, one of our main sponsors, along with Hershey, for a trip to Shanghai. Ngayon pa lang nag-check-in na ang ilang matagal na raw nagpabook. Ilan sa aming mga nakausap, sinabing dito sa hotel nila gusto mag-New Year alang-alang sa mga anak. At hindi na kailangan magpakapagod pa sa paghahanda ng pagkain dahil sagot na rin ito ng mga hotel. Tulad sa hotel na ito sa Pasay, kung saan katutak na putahe ang ihahanda sa bagong taon. Yeah, and that will be the extensive cuisine set we normally features out there. We always said we have more than 600 different dishes to be featured. Yeah, and also we will have the party band and a trio of jazz to be starting in Spiral to enhance the festive celebrations. So they can eat from 2010 to 2011? The whole year continuous feast from. Sagot na rin ng hotel ang magdamagang party. Ito ang inabutan naming inihanda ang mga giant screen sa iba't ibang bahagi ng hotel at ang stage kung saan may tutugtog na banda. Many Filipinos are celebrating not at home, they're celebrating Christmas at home, but celebrating New Year with friends and partners in hotels, and do enjoy the luxurious environment just once a year to really celebrate. Para sa unang balita, Rafi Tima reporting. Inabsueltong si Hubert Webb makakasama sa Medianoche ang kanyang pamilya sa unang pagkakataon matapos ang 15 taon. Kahapon balik bilibid si Webb para mamigay ng regalo sa kanyang mga dating kakosa. Narito ang report ni Jay Taruk. Mainit ang naging pagsalubong kay Hubert Webb ng isa sa pinakamalapit niyang kakosa noon sa pagbabalik niya sa New Bilibid Prison. Si Tani ang maghapong katenis ni Hubert noon. Sports daw ang naglapit sa kanilang dalawa. He always beats me in tennis. All the time. Hindi ako nananalo. So lagi ko gustong kalaro. May 10 taong nakasama ni Hubert si Tani na sentensyahan sa habang buhay na pagkabilanggo sa kasong illegal drugs. Yeah, I miss the guy so much. Noong araw na lumaya si Hubert, nagbitiw daw siya ng pangakong babalik sa Bilibid para dalawin si Tani at ilan pang mga nakasama sa piitan. Kaya naman itong paghahanda niya ng simpleng aginaldo ay bilang pasasalamat at pag-aalaala raw niya sa mga dating kakosang naging bahagi ng buhay niya. Friends here important. 10 years din kami nagsama. Para sa unang balita, Jay Taruk reporting. Samantala sa ibang balita, lalawigan ng Albay, isinailalim sa state of calamity dahil sa malawakang pagbaha. Isang ginang at kanyang anak ang namatay matapos silang tawirin ng malakas na agos ng tubig habang papunta sa evacuation center. Narito ang report. Malakas ang ragasan ng tubig sa ilog na ito sa Legazpi, Albay. Kasunod ng ilang araw na pag-ulan, baha ng ilang lugar sa lungsod at iba pang bahagi ng probinsya. Sa dami ng apektado, nagdeklara na ng state of calamity by Governor Joey Salceda. Sumunod po sila sa barangay leaders. Ang aming po mga aksyon ay nakabase po sa mga advice ng mga siyentipiko katulad ng PAGAS at saka MGB. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 37,000 pamilya sa Albay ang inilikas. In place yung atin response teams ng AFP. DSWD naman natin nandun na. Pati yung DOH nandyan na rin. Nakaantabay sila kung mayroon man problema sa sanitation. Sa bulan Sorsogon, naputol ang tulay na ito sa barangay Inararan matapos hindi kayanin ang agos ng tubig. Hirap tuloy tumawid ang mga residente. Nakahanap naman ng pagkakakitaan ang mga may-ari ng bangka. Sa isa pang barangay, umapaw naman ang spillway ng isang dam, pero lakas loob na tumatawid ang ilang residente. Kailangan daw kasi nilang makabili ng pangangailangan para sa pagsalubong sa bagong taon. Para sa unang balita, Marisol Abduraman, reporting. Bentahan ng pakwan sa Balintawak Market lumakas dahil sa pakulo ng ilang tindero.
ang kanilang gimmick sa report na ito. Gabi-gabing malasirkus ang eksena sa bahaging ito ng Balintawak Market. Paano ba naman kasi ang mga heavy-gat na pakwang ito parang bola lang na hinahagis-hagis sa ere ng mga lalaking ito. Pero hindi ito laro o pagsisirko, kundi bahagi ng seryosong trabaho ng pagsasalansan o pamimili ng pakwan. Gabi-gabi mahigit 4,000 pakwan ang sinasalansan ng tropang ito. Sa kanila, si Joel ang may espesyal na trabaho, ang pagtitinor o pag-aayos ng pakwan batay sa laki at bigat nito. Napakahirap, super duper, no? Tagak-taka ang pawis ko, yo. At talaga namang hindi biro dahil mamali ka lang sa pasa o salo, tiyak na piyak ang pakwan. Pero huwag mag-alala mga kapuso dahil itong si Joel, expert pakwan juggler. 7 taong gulang pa lang daw siya nang unang sumabak sa ganitong trabaho. Kaya naman ngayon, yakang-yakan niyang paikot-ikutin ng 3 mini pakwan sa ere. O di kaya parang basketball na paikutin sa kamay ang jumbo pakwang ito. Nakapagpalaan ng muscle yan, no? Yung mga bata ko, lalaki ng mga muscle, oh. Di ba? Kaya di nakatakataka kung marami siyang naging suki tulad ni na Aling Seni at Edwin. Okay ang exhibition nila, no? Ang galing, hindi nababagsak. Para silang nagbabasketball eh. Maganda naman, attractive sa mga tao. Pag magaan overnight. Katunayan, umaabot ng 600 piso ang kita niya gabi-gabi. Sapat na raw para sa kanyang pamilya. Dito ko na binuhay yung mga anak ko. Sila raw ang pampagising niya kapag puya at hinuhugutan ng extra lakas kapag siya'y napapagod. Kaya wish ng ating pakwan juggler para sa bagong taon? Maging masaya kaming pamilya, tapos sana wala kami laging sakit. Sana lahat kami maging masaya sa bagong taon na ito. Kauna-unahang elepante ang ipinanganak sa isang zoo sa Russia ipinakita sa publiko. Hindi pa napapangalanan ng baby elephant na isinilang ng 6 na taong gulang na elepanteng si Sinta. December 22 nang ipanganak ang baby elephant, kaya naman isa raw itong maagang Christmas gift sa zoo. Mas bata si Sinta kumpara sa mga karaniwang elepante na 10 taong gulang pataas nagbubuntis. Gayunman, labis naman ang pag-aalaga nito sa baby elephant na tinatakpan pa nito ng dayami kapag natutulog para hindi malamigan. Motorsiklo pinasabog sa labas ng 2 courthouse building sa Athens, Greece. Sa lakas ng bomba, nawasak ang ilang bintana sa mga gusali. Gayon din ang ilang kotse nakaparada malapit dito. Pero walang nasaktan dahil nailikas ang lahat ng mga tao sa lugar bago nangyari ang pagsabog. Samantala, isang bomba rin ang pinasabog sa Greek Embassy sa Buenos Aires, Argentina. Dahil gabi nangyari ang pagsabog, walang tao sa loob ng gusali. Wala pang umaako sa alinman sa 2 pagpapasabog. Pero hinala ng mga otoridad, iisang grupo lang ng mga militante ang nasa likod ng pagsabog. Oras na para sa unang chika. Narito na si Luan D. Luan. Thanks, Ivan. Sa pagpasok ng taong 2011, comic-inspired movies ang mangunguna sa theaters. Isa na riyan ay ang Thor, starring Chris Hemsworth for the title role. Gagampanan niya ang isang warrior na ipinatapon sa mundo ng mga mortal bilang parusa. Isa pa nga bang ang movie sa 2011 ay The Green Hornet. Sina Seth Rogen at Jay Chou ang gaganap sa heroic duo na susumpo sa banta ng malalaking crime groups. Pasok din dyan ang matagal nang natitiis na Green Lantern, starring Ryan Reynolds. Sa pagtatapos naman ng taon, People Magazine pinangalanan ng 25 Most Intriguing People of 2010. Pasok sa listahan yan si Sandra Bullock na nakaranas daw ng best and worst ngayong taon. Mula sa kanyang breakup with ex-husband Jesse James hanggang sa kanyang pag-ampon sa isang baby this year. Itinanghal po siyang Woman of the Year ng magazine. Kasama din sa Intriguing People list sina Brad Pitt at Angelina Jolie na pinangalanan namang Glam Parents of the Year. Masarap daw pagmasdan ng almost perfect life ng couple from being movie stars, jet setters, award winners, and parents of 6 kids. Ang iba pang pasok sa listahan at kung bakit sila intriguing, mamaya sa aking pagbabalik. Evan? Thanks, Luan. Makibalita naman tayo sa latest sa lagay ng trapiko kasama si Love Anyover. Love? Maraming salamat, Evan!
good morning po sa ating mga kapuso. Ito na po ang ating kakalsadahan sa mga oras na ito mga kapuso. Unahin na po muna natin ang kahabaan po ng North Luzon Expressway, Balintawak area. Gamit pa rin po ang ating GMA traffic system mga kapuso. Yung pong kanina medyo maayos pa hanggang sa mga oras na ito mga kapuso. Yung pong video ng North Luzon Expressway sa may Balintawak ay nasa upper left po. Makikita ko natin walang problema. Sabay, ibaba po niya na yung C5 Taguig. Ganon din po, napakaganda po ng daloy ng trapiko. Makikita ho natin ang magkabilang lane. Yung pong kaliwa ay patungo po ng south area at yung kanan ay patungo naman po ng Pasig area na walang kaproblema. Ang EDSA Kamuning kanina pa po nahihirapan makalusot ang ating mga motorista, lalo na yung mga patungo ng norte. Dulot pa rin po yan ng ilang mga bus terminal sa area na yan, kaya nahihirapan pong makalusot ang ating mga motorista. Kaya inaabisuhan natin ang ating mga motorista, maghanap na po kayo ng ibang ruta para hindi kayo maipit dyan po sa magkabilang lane ng EDSA Kamuning at EDSA Cubao. Sa iba pang bahagi naman po ay ang Skyway sa Bikutan. Makikita ho natin ang magkabilang lane. Yung kaliwa ho ay patungo ng Calabar Zone at ang kanan naman ay patungo ng Manila area na napakaayos naman po at wala pa naman hong problema. Ayan mga kapuso, ang ating kakalsadahan, wala ho tayong coding ngayong araw, syempre pa. Pero sumunod pa rin po tayo sa batas trapiko, ha? Maging courteous po tayo para sa iba pang mga gumagamit. At yan po muna ang aking update. Eto na po, ako pa rin po nag-iisang rain ng kasada Lava de Bears. Mama, John and everything. Balik sa'yo, Ivan. Maraming salamat, Lava Nuver. Isang bahay sa Makati tinupok ng apoy ngayong bisperas ng bagong taon. Mabuti na lamang at walang nasugatan sa insidente. Narito ang report ni Ian Cruz. Sa cellphone video na ito, makikita kung paano nilamon ng apoy ang bahay na ito sa San Antonio, Makati. Mag-alas 3 ng madaling araw kanina. Sa Kisamero sa ikalawang palapag nagsimula ang apoy. Mabilis na kumalat ng sunog na umakyat sa ika-4 na alarma. Nagising na lang daw ang mag-asawang may-ari ng bahay na tila may lagabog na narinig sila sa silid ng kanilang anak. Inakala pa raw nila itong magnanakaw. May mga nahuhulog. So I thought there was a thief. So I woke him up. And he opened the door. There was a little smoke and a little fire. That was it. Mabilis na kalabas ang bahay mag-asawa, pati na ang kanilang kasambahay at 2 tsuper. Anong kinatuka? Anong akala mo? Ang kala ko, magluluto ako. Kaya nagbihis na ako ng ganito. No, naka-uniforme ako. Madali naman ako magbihis. Tapos yun pala? Yun pala, paglabas ko, umuusok na. Tanging ang 3 sasakyan lang ang nailigtas na gamit mula sa nasunog na bahay. Inaalam pa ng mga otoridad kung ano ang sanhi ng apoy na naapula alas 4:16 madaling araw kanina. Kasi usually pag ganyan na mga kisame po kasi, may mga pwedeng mangyari na magkaroon ng mga electrical short circuit sa loob. Maaari may mga ngingat-ngat ng mga daga o ipis po yan, mga wirings po natin sa kisame. Ito ang unang balita mula sa Makati City. Ian Cruz reporting. At ang hirit namin mamaya, salpukan ng bus at motorsiklo sa Isabela, isa ang patay. At pagsabog sa isang pabrika ng gamot sa China, 5 ang patay. Samantala, samahan po natin si Lynn.